mensahe po ng Diyos na atin pong pagsalusaluhan sa umagang ito. Base po doon sa mga talatang binasa is ang title po nito, Conquering Giants. Pagsakop sa mga higante ng ating buhay. Marami tayong giants sa ating sarili na dapat nating harapin at dapat nating talunin. Amen? Marami tayong giants. Lalo kaya yung mga giants na yan na dapat po nating talunin. No? At ano yung mga bagay na dapat po nating gawin upang tayo po ay magtagumpay. No? Kaya yung po third song kanina, napakasarap po na i-internalize yung mensahe po na yun. No? Kaya yun po yung magiging song of response po natin mamaya, yung the anthem. Okay, so dapat po tayo sa mensahe ng ating Panginoon, pero bago yan tayo po muna lumapit sa Diyos sa oras nito. Lord, we thank you for this wonderful day. Lord, you have given to each one of us. Salamat po dahil kami ay nagkakatipon-tipon upang kami ay magpuri sa iyo at makinig ng iyong salita, Panginoon, na alam po namin magbibigay sa amin, Lord, ng kalakasan, magbibigay sa amin ng tapang upang harapin ang anumang mga giants, Lord, na aming pong buhay. Paano po namin ito mapagtagumpayan? Lord, I pray na sa oras na ito, na sa bawat narito sa mga makikinig ng iyong salita, dalangin ko po ang iyong pagkilos, pagsama mo, ng gabay at iyong pagtubay, and give us wisdom, Lord, as we listen to your words, O God. At dalangin po namin ang mensahe na ito ay patuloy na magbibigay sa amin, Lord, ng lakas ng loob, ng tapang, ng inspirasyon upang harapin po namin ang iba't ibang higante ng aming buhay. Maraming salamat po, Diyos. At dalangin ko po na hinihiling ko po sa mga oras na ito ng iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan. At bumaba ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, Diyos. Sa ngalan ng Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Conquering Giants. Kanina po sa binasa pong talata ay meron pong sinabi doon na si Caleb na pagkat yung pong lugar o yung bansa na kanya pong kukunin na ibibigay sa kanya ng Diyos ay punong-puno ng mga higante at naglalakihang mga structure, matitibay. Pero mas pinili niya pa rin na yun ang kanyang kukunin na lugar, na bansa para sa kanya pong pamilya, para sa kanyang mga kamag-anak o sa kanyang buong tribo. Now, balikan lamang po natin ito pong history po sa Old Testament para po tayo ay makapasok doon po sa i-conquer na lugar, na bansa ni Caleb at ng buong Israelita o ng iba pang mga Israelita. Ito pong pangyayari na ito ay na kung saan meron pong pangako ang Diyos sa mga Israelita. At ang kanya pong pangako ay ibibigay ng Diyos sa mga Israelita na ito, yung lugar po, yung tinatawag na Kanaan, na tinatawag po na Promised Land. Noong sila po ay nakalaya mula po sa taga-Ehipto at sila po ay naglakbay patungo po sa lupang pangako, napakarami po nilang naranasan. Napakarami po nilang hinarap. Napakarami po nilang na-experience na hindi po magaganda, panganib, karamdaman, lahat po ng mga maaari pong harapin nila ay nangyari. No? Naranasan po nila. Naranasan din po nila yung kasaganaan. No? Hindi naman po lahat ay hirap at masakit yung kanilang pong naranasan. No, nakaranas din po sila ng kasaganaan. At ang kanila pong paglalakbay ay pinangunahan po ni Moses. Pinangunahan sila ni Moses patungo po sa lupang pangako, ngunit isang nakakalungkot na pangyayari sa buhay po ni Moses
dahil siya yung nanguna sa mga Israelitang ito, subalit nakakalungkot dahil hindi po siya nakapasok o nakarating doon po sa Promised Land. Hindi niya naranasan narating yung pangako ng Diyos sa kanila. Tanging ang mga sumusunod lamang na henerasyon ang nakarating sa lupang pinangako ng Diyos sa kanila. At habang sila po ay naglalakbay mula sa kanila po paglaya mula po sa pagiging alipin, ang mana po ang siyang nagsisilbing pagkain nila. No, mana from heaven. Ito po ay ipinapadala ng Diyos sa mga Israelitang ito para meron po silang pagkain. At para maibsan naman ang kanilang uhaw, ay ang Diyos po ay nagpapadaloy ng tubig sa mga bato upang meron po silang maiinom. At sa kanila pong paglalakbay, ito po si Moses ay pumili po ng 12 espiya na kung saan ay mauuna upang magmanman doon po sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Manmanan, tiktikan kung ano ang meron sa lupain na ito upang ito po ay kanilang mapaghandaan. At sina Joshua, Caleb, ay kabilang po sa 12 espiya na pinadala po ni Moses at ng buong Israel. Subalit, sa umagang ito, ang ating pong bibigyan po ng diin ay ito pong buhay ni Caleb. Kung paano po niya hinarap ito pong mga higante na ito sa kanya pong buhay upang kanila pong matalo. No? At ito pong mga espiya na ito na bumalik po mula doon sa pagmanman nila sa lupang pangako, ay iba-iba po yung kanilang inulat. Iba-iba yung report na kanila pong sinabi. Yung 10 mga espiya, sila po ay natakot doon sa mga Canaanites dahil po sa kanilang bilang laki. No? Kaya ito po ay nagdulot ng takot sa kanilang mga kasamahan. Sa madaling salita, itong 10 espiya na ito, nakasama ni Josue at ni Caleb, no? Itinibis na nila sa kanilang mga kasamahan. Sabi rin ng 10 espiya na ito, nako, doon sa Kanaan, ang daming mga higante, ang titibay ng mga pader, ang hirap pasukin, mahirap silang talunin. Wala tayong kakayanan, hindi sapat yung ating bilang upang sila ay ating talunin. So dahil po sa mga ulat na ito, nagdala po ito ng takot at pangamba sa kanila pong mga kasamahan. Samantalang ito pong si Josue at saka si Caleb ay sinasabi po nila na ang lupain na kanilang nakita ay mabuti, tunay na lupain, no, na kung saan ay sagana, sa gatas at sa pulot. No? Kaiba doon po sa mga report ng 10 espiya na ito. At alam po ninyo sa panahon nila, dahil nga mga higante yung kanila po yung mga nakatira doon sa Kanaan, part ng Kanaan, ay malalaki rin po yung mga prutas nila. Yun pong, ito trivia lang. Yung kanilang ubas ay kasi laki po ng bunga ng niyog. No? Ganun po kalaki. No? So, kapag ang isang tao po nakakain ng ganong klase ng ubas, ay sigurado, no? Yun yung paborito namin ni Ate Dolor. Paborito ng mga may high blood, no? Mga matataas ang blood pressure, yung ubas. At iba pa na naglalakihan ng mga buong, mga gusali na napakahirap para sa kanila na talunin at pasukin. Subalit, makikita po natin dito
na pinayuhan ni Caleb at Joshua ang kanilang mga kababayan. Na hindi dapat sila matakot, sa halip sila ay magpatuloy sa pagsakop sa Kanaan sapagkat iyon ay ibinigay na sa kanila ng Diyos. So makita po natin dito na bagamat itong mga tao ito ay meron pong mahinang puso, meron po silang takot na idulot din po sa kanila dahil po sa mga maling ulat, hindi po ito nanaig sa kanila. Sa halip, sila po ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at gumagala-gala pa sila sa disyerto sa loob po ng 40 taon. Hanggang sa sila po ay makapasok noon po sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. And the rest is history. Now, dito po tayo, fast forward po tayo sa 4 na taong 40 years na paglalakbay po ng mga Israelita na ito. After 40 years, sila po ay naghahanda na para pumasok doon sa Kanaan, sa lugar, sa bansa na kung saan ay pinangako ng Diyos sa kanila. Dapat nila itong sakupin o dapat sakupin ng bawat tribo yung mga bahagi na nakatalaga para sa kanila. Kaya tinanong ni Josue itong si Caleb kung alin bahagi ng Kanaan ang ninanais niya para sa kanyang tribo, para sa kanyang mga kaanak. Ano po ang sabi ni Caleb? Ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin naman na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupain iyon gaya ng ipinangako niya. Paano po hinarap ni Caleb ang mga higante ito? Church, noong panahon po na ito, ay ito po si Caleb ay masasabi po natin siya na yung tinatawag na super senior citizen. Bakit? He was 85 years old at the time na kanila pong sasakupin itong mga higanting lugar o bansa. And take note of this. Ang sabi niya, ibigay mo na sa akin. Ibigay mo na sa akin ang kaburulang pinangako sa akin ni Yahweh. At alam niya na ang kaburulan na ito ay bansa po ng mga higante. Subalit makikita po natin mga kapatid na sa edad na 85, ito po si Caleb ay gusto pang makipaglaban. Gusto niya pang makipaglaban sa mga higante upang ito ay kanilang matalo, upang ito ay kanilang magabi. Ibigay mo na sa akin ang bundok na ito. Hiningi niya yun pong higanting bansa. Yun po ang kanyang hiningi kay Josue. At pagkatapos po noon siya ay pinasmasan at tuluyan po ibinigay kay Caleb ito po blessing upang sakupin po ito po ang malahiganting bansa na ito. Church, marami po tayong higante na tinatawag sa ating buhay. Amen? Ano-ano po ang mga higante na ito sa buhay po natin? Ang higanting tinatawag na takot. Malaking takot, malahiganting takot na meron sa ating isip, meron sa ating puso. Kaya hindi po natin sinusubukan ng maraming bagay. Marami pong kinakatakutan ng tao. May mga taong takot sa matataas na lugar. May mga taong takot na sumakay ng eroplano. May mga taong takot doon sa malalalim na tubig o karagatan. May mga taong takot din pumunta ng hospital o ng magpakita sa doktor. May mga tao na natatakot na harapin ang kanilang bukas.
Marami po tayong kinakatakutan sa ating buhay. Subalit, ang takot po ay kabaligtaran ng pananampalataya. Ibig sabihin, para maalis ang anumang takot na meron sa ating buhay, palitan po natin ito ng pagtitiwala sa Diyos. Palitan po natin ito ng pananampalataya sa ating Panginoon. Minsan hindi na po natin sinusubukan ang maraming bagay o pagkakataon sa buhay natin kahit na nasa harapan na po natin sapagkat takot po tayo na baka tayo po ay mabigo. Subalit yung mensahe po ng Panginoon ngayong umaga ay nais niya po alisin po natin ang anumang takot na meron po sa bawat isa sa ating ngayon. Now, tignan po natin kung paano napalitan ng pananampalataya ang takot mula po sa mga pangyayari o mga tao noong Old Testament. Sa Hebrew chapter 11, verse 23 to 27, dahil sa pananampalataya sa Diyos, yung mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nila maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Hindi po nagpadala sa takot ang mga magulang ni Moses. Naniniwala po sila na ang kanilang anak ay maliligtas mula sa kamatayan at magkaroon ito ng magandang kinabukasan. At minsan yun po ang takot ng mga magulang. Natatalo tayo minsan ng takot dahil po sa wala tayong o kulang yung atin pong maibigay sa atin pong mga anak. Hindi tayo naniniwala na magkaroon ng magandang kinabukasan yung ating anak dahil alam natin na marami tayong kulang para sa kanila. But when you have trust in the Lord, kung meron kang pananampalataya sa Diyos, like noon po mga magulang ni Moses, inalis po nila ang kanilang takot at sila po sa halip ay nagtiwala sa Diyos. Hinayaan po nilang maanod ang kanilang anak dahil naniniwala sila na ito po ay maliligtas mula sa kamatayan. At naniniwala sila na meron itong magandang kinabukasan na naghihintay. At nung lumaki na po itong si Moses, sabi po sa verse 24, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon na sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Dahil po sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ay tinanggihan niya po ang posisyon ng pagiging hari, tinanggihan niya ang kayamanan, tinanggihan niya yung kapangyarihan. Yun po ang kanyang tinanggihan ng dahil po sa kanyang pananampalataya. Verse 25, inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Dahil sa pananampalataya, mas pinili po ni Moses ang kaapihan at ang kahirapan ng buhay. Hindi niya tinitignan, hindi niya tinanggap yung magandang, maayos at komportableng pamumuhay dahil alam niya na yun ay pansamantala lamang. Alam niya na lahat ng yun ay maglalaho din sapagkat siya po ay nakatingin sa hinaharap sa kanya pong buhay doon sa kabila nakasama ang Diyos. Yun po ay dahil sa kanyang pananalig sa ating Panginoon. Ang pananampalataya din sa Diyos ang nag-udyok kay Moses na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Alam po natin na ang utos ng hari ay hindi dapat mabalik. Tama? Pero hindi po ito sinunod ni Moses. Sa halip ay sinunod niya kung ano ang udyok sa kanya ng Diyos.
Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niya nang nakita ang Diyos. Church, ang takot po ay napapalitan ng pananampalataya. Amen? Napapalitan ito ng pananampalataya. At kung yung takot man na yan na nagiging higante sa iyong buhay ngayon, palitan mo yan ang pananampalataya sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Ikalawa, yung higanting takot o higanting tinatawag nating pag-aalala. No? The giant of worries. Malahiganting mga alalahanin sa buhay. At ito po mga alalahanin sa buhay natin, ito po ay masasabi natin walang kabuluhan. Bakit? Ano sabi ng Panginoong Jesus? Mateo chapter 6 verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pag-aalala o pagkabalisa? Hindi po ba ang pag-aalala ay walang kabuluhan? Dapat walang kabuluhan sa ating buhay. Amen? Walang kabuluhan sa buhay natin. Sa madaling salita, walang maitutulong sa atin ang pag-aalala, ang pagiging balisa. Hindi yan makakatulong sa atin. Hindi tayo makakatanggap ng blessing kapag tayo po ay nagiging balisa lamang sa buhay. Kaya ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, Filipos chapter 4 verse 6 to 8. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Nung sinabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, hindi po ito paalala. Ito po ay isang utos. Huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Magkaiba po ang paalala sa utos. Ito po ay utos dahil alam po ni Apostol Pablo na ang pagiging mabalisa ay wala pong kabuluhan. It is worthless sa buhay po natin. Hindi po ito nakakatulong. Sa halip, ano po ang sabi ng mensahe ng ating Panginoon? Sa Filipos chapter 4, sabi rito, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At dahil sa ating pong paglapit na lamang sa Diyos, sa ating panalangin ay puno-puno tayo ng pananampalataya na ipagkakaloob ng Diyos kung ano man ang ating pong hinihingi sa Kanya. Ano po ang sabi ng verse 7? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pagkikipag-isa kay Kristo. Kaya huwag po tayong mabalisa. Amen? Sa halip, dalhin mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Dalhin mo sa Diyos, hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga hinihingi o kailangan sa buhay. Ikatlong higante sa ating buhay. The giant called anger. Galit. Galit sa ating puso. Galit tayo sa ating kapwa or vice versa. Tayo nagiging dahilan ng pagkagalit ng ating kapwa. Ano ba ang sabi ng Efeso chapter 4 verse 30 and 31? At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, buot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa.
So ang galit po ay vice versa. Pwede tayo ay nagagalit, may napupuot, nagagalit tayo sa ating kapwa, or tayo ang nagiging sanhi ng pagkagalit ng ating kapwa. Ano po ang paalala sa atin ng Diyos at utos ng Diyos sa atin? Alisin na ninyo ang lahat ng yan. Sama ng loob, puot, galit, at huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, manlalakit ng damdamin ng iba. Dahil sa tuwing atin mong ginagawa ang mga yan, ano po ang sabi ng verse 13? Nasasaktan po ang Espiritu Santo. Nasasaktan ang Diyos. Pagka tayo po ay nagkikimkim ng galit, o tayo pong nagiging sanhi ng galit ng iba, ang Diyos po ay nalulungkot. Ang Diyos po ay nasasaktan. Pagka tayo po ay nambubulyaw, sinisigawan natin ang sino man, nasasaktan ng Diyos. Pagka tayo po ay nanlalait ng ating kapwa, nasasaktan ng Diyos. Bakit kaya? Dahil siya ang lumikha sa atin. Amen? Ang Diyos ang lumikha sa atin at nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Tingnan mo ngayon katabi mo. Yan ang mukha wangis ng Diyos. Yan ang wangis ng Diyos. Kaya huwag mong lalaitin. Huwag mong bubulyawan. Huwag sasaktan yung kanyang kalooban. Huwag ka magtanim ng galit sa kanya. Kasi yan ay wangis ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And pang-apat yung higante tinatawag na tukso. The giant called temptation. Tukso mula sa kaaway. Ang sabi po ng mga taga-Korinto, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Ang tukso po ay pagsubok ni Satan sa mga mananampalataya. Sinusubok po tayo sa pamagitan ng panunukso. Ang Diyos po ay nagpapadala sa atin ng trials and testing para subukin yung ating pong pananampalataya. Si Satan naman ay sinusubok niya naman sa pamagitan ng panunukso niya para tayo ay kanyang makuha. Para agawin niya tayo mula sa kamay ng Diyos. Ano po ang sabi paalala sa atin? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Sa madaling salita, lahat po ng temptation ay nararanasan po ng maraming tao. Amen? Lahat po yan, walang exempted. Nakakaranas po tayo ng temptation. Kung nakakaranas po tayo ng mga trials and testings mula sa ating Panginoon, tayo rin po, lahat ng tao ay nakakaranas din po ng temptation mula kay Satan. Subalit, ano po ang sabi dito? Tapat ang Diyos. Dito pa lang, sa talata na ito sinabi, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong pagkakaya. Ibig sabihin, may mga temptation sa buhay po natin na yan po ay alam ng Diyos na kakayanin po natin. Alam ng Diyos. Sa paano pong paraan? Sabi po ng mga taga ni Apostol Santiago, ikaw mismo ang lumayo sa mga temptation. Okay? Hindi po tayo maghihintay na layuan ng temptation. Tayo mismo ang lumayo sa temptation.
nakuha po natin, naunawaan, tayo mismo ang lumayo doon sa temptation. Sabi pa dito, sa halip pagdating na pagsubok na yan, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So yun ang binibigay ni Lord sa atin para tayo po ay magtagumpay sa anumang temptation ng kaaway, tayo po ay tumingin sa Diyos. Tayo po ay magtiwala sa Diyos. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Para mapagtagumpayan po natin ang anumang temptation sa ating buong buhay. Katulad po ni Caleb, si Caleb po ay tumanggi sa takot na maaari niyang kakaharapin. Isang takot na maaaring sabihin natin kakilakilabot na kaaway na maaari niyang kakaharapin sa kanyang buhay bilang isang tao. Subalit sabi po rito ng Hosea chapter 14 verse 12, kaya bigay mo sa akin ang kapurulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin sa mga higante na katila doon at matitibay ang pader na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupain iyon gaya ng ipinangako niya sa akin. Makita po natin dito na kaya napagtagumpayan po ni Caleb ang anumang takot mula po sa mga higante na maaari niya pong kakaharapin sa kanyang pong buhay. Punong-puno siya ng lakas ng loob at tapang. At ang sabi niya, sa tulong ni Yahweh, palalayasin ko sila. Sa madaling salita, lahat ng higante sa buhay po natin, maaari po nating matalo. Maaari po nating magabi. Amen? Higante ng takot, higante ng mga pagkabalisa, higante ng temptation, no? Lahat ng yan ay maaari pong matalo po natin at maaari po tayong magtagumpay dahil sa tulong ni Yahweh. Dahil sa kanyang kapangyarihan. At bibigyan niya tayo ng lakas at tapang upang harapin at talunin ito po mga higante sa buhay natin. Kaya, buo ang loob ni Caleb, inaasahan niyang masakop ang lahat ng mga higante ito. Dahil meron siyang Diyos na makapangyarihan, na magbibigay sa kanya ng lakas upang ito po ay kanyang harapin. Now, saan nga ba kumukuha si Caleb ng lakas? Saan po siya kumukuha ng tapang? Bakit? Punong-puno ng positibo paniniwala ang kanya pong sinasabi. Ang kanyang ipinapahayag. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang madaig. Ano po ang sabi dito? Pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo noon kay Moses. Sinabi niya, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gamitin. Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Gandang pananalita na puno-puno ng positibo na pananaw. Agad-agad ay gusto niya nang gawin kung ano ang nasa puso niya. Gusto niya nang talunin ang anumang mga higante na ito. Umaga sa atin kating-katin na yung mga kamay niya. Hindi na siya makapaghintay ng ilang oras. Nauna, ngayon na, lusubin na natin ang mga higante na ito. Ano nga ba ang pangunahing punto ng mensahe na ito?
para po sa atin. Makikita po natin dito mga kapatid, yung lakas ng loob ni Caleb. Tumayo siya sa laban sa pag-agos ng negatibo o mga negatibo mula sa iba't ibang mga espiya o mga tindig. Okay? Na nagpapakita ng lakas ng loob sa pamagitan ng pagtataguyod para sa agarang pagkilos batay sa pangako ng Diyos sa kanila. Pairalin po natin ang pananampalataya sa halip na takot. Ang mga salita ni Caleb ay pahayag ng isang kompletong tiwala sa kakayahan ng Diyos na maihatid ang lupain kahit ang mga nanirahan ay inilarawan nila bilang mga higante. At makikita natin dito yung kaibahan nila kaysa sa 10 mga espiya. Na karamihan sa mga espiya na ito na nakasama nila nagmanman ay nag-ulat at nagdala ng takot at pag-aalinlangan na pinaghihikayat ang mga Israelita wala po sa pagpasok ng ipinangakong lupain para sa kanila. Nagkaroon tuloy ng takot, pangamba itong mga Israelita na ito. Dala po ng ulat ng mga 10 espiya na ito. Habang yung pananaw po ni Caleb ay ganap na nakatuon doon po sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang kanya pong tinitingnan. Yung kapangyarihan ng Diyos, kung paano nila lusubin, kung paano nila matalo yung mga higante na ito. Naniniwala siya na papalitan ng Diyos ng lakas ang kanila pong mga paghihina. Palitan ng Diyos ng tapang ang kanila pong kaduwagan. Alam niya na ang Panginoon ay mas malaki kaysa sa alinmang higante na kanilang kakaharapin sa buhay. At ang katapatan ng Diyos ay nagpapaalala kay Caleb na hindi siya mabibig. Now, in application sa buhay po natin, upang maalis po ang labis nating takot at pagdududa. Kapag tayo po ay nahaharap sa anumang hamon ng buhay, matutunan natin mula sa halimbawa ni Caleb, unahin ang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos kaysa sa ating sariling pagkabalisa at pagkatakot. Amen? Palitan natin ng pananampalataya ang anumang takot na baka tayo ay butigo sa mga nais na ipagawa sa atin ng Diyos. Sa halip, gumawa tayo ng aksyon batay sa ating pananampalataya. Katulad po ni Caleb, ano ang kanyang ginawa? Hinimok niya ang kanyang mga kababayan ng agarang pagkilos. Agarang pagkilos. Hindi tayo dapat mag-atubili na sumulong sa pagsunod sa mga utos ng Diyos kapag naniniwala tayo sa kanyang mga plano sa atin. Amen? At dito rin po ay pinapakita yung kahalagahan ng pamumuno sa isang grupo o pamumuno ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ano po ang sinasabi rito? Ang tindig po ni Caleb ay nagpapakita ng responsibilidad ng mga pinuno na magbibigay ng inspirasyon, lakas ng loob at pagtitiwala sa Diyos bagamat tayo po ay nasa napakahirap na sitwasyon ng buhay. The same thing as parents or children. Let us encourage them. Magbigay tayo ng inspirasyon sa kanila. Bigyan natin, pakita natin yung lakas ng loob at pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Na bagamat ang ating pamilya ay humaharap sa isang napakahirap na sitwasyon, mga kapatid, ipakita po natin sa kanila na ang ating paglilingkod at pagsunod sa Diyos
ay hindi kayang tapatan at hindi kayang mapagapi ng anumang mga malahiganting pagsubok sa ating buhay. Amen? Ipakita po natin bilang mga magulang sa ating mga anak yung isang responsibilidad na pinuno ng ating pamilya, pagbigay ng inspirasyon at pagpapalakas ng kanilang kalooban. Kung si Caleb po ay kumukuha ng lakas mula sa Diyos, tayo po ng mga mananampalataya, kanino tayo kukuha ng lakas ng loob o tapang upang harapin ang anumang mga pagsubok, malahiganting pagsubok sa ating buhay. Paano po natin harapin yung mga higanti ng ating buhay, yung takot, pagkabalisa, galit, at iba't ibang tentasyon? Church, remember this. Nilubig na ng Panginoong Jesus ang kaaway. Amen? Nilubig na ng Panginoong Jesus ang lahat ng takot, lahat ng galit, lahat ng pag-aalala, pagkabalisa, lahat ng temptation na meron sa atin, tinalo na yan ng Diyos. Nagtagumpay ng ating Panginoon, tayo rin po ay magtatagumpay. Amen? Kaya kanino po tayo kukuha ng lakas? Tayo po ay kukuha ng lakas sa ating Panginoong Jesucristo. Lakas at tapang at higit sa lahat, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na ginawa niya na ang lahat para sa atin. Diba yung mga kanta kanina na inaawit po natin, napakasarap pong ating pong pagkulay-bulayan. Jesus as our friends, or as our friend, ay nasa Kanya na ang lahat. Nasa Kanya ang tagumpay, nasa Kanya ang tapang, nasa Kanya ang lakas ng loob, nasa Kanya ang lahat, wala na tayong hahanap-hanapin pa. Wala po tayong ibang dapat na gawin upang magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Sumampalataya sa Kanya, marami siyang pangako sa atin. At ito isa po sa pangako ng Panginoong Jesus sa atin ay magkaroon tayo ng isang pamumuhay na ganap at kasiyas. At lagi nating tandaan, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa mga higanting takot, pangamba, galit, at tentasyon. Mas malaki ang Diyos kaysa sa mga ito. Kaya sa Kanya tayo magtiwala. At ang tagumpay ay naghihintay sa lahat ng taong ganap na nagpapasayo sa ating Panginoon. Church, mararanasan lamang po natin ang lahat ng tagumpay sa ating buhay kung una po tayong magpasako sa Diyos. Will you surrender your life to Jesus? Amen. Kung nais mo isuko ang iyong buhay sa Panginoon, ano po ang sinasabi ng mensahe ngayon? Agad. If you decided to surrender your life to Jesus, ngayon, now na, gawin mo na. Sumuko ka sa Panginoon at nakakatiyak na mararanasan mo ang lahat ng tagumpay sa buhay. Mapagtagumpayan mo ang lahat ng higante na meron sa puso, meron sa isip. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And let's stand and sing the